Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang mga kasama natin sa LSS ngayong araw po ng Sabado dito sa Itbulaga. Siyempre, present po si Ai Sigera. Sabi nga dito, solid kantahan ba ang hanap mo? We got you. Ngayong araw makakasama natin sa LSS sina Dabarkads Ai Sigera, City, and Princess Velasco with Karen Aistrup and Daryl Jandani. So 11:25 pa lang, tutok na daw po tayo sa Itbulaga. Samantalang update naman tayo sa mga butuhan para po yan sa Lenten Special Award. Sino-sino nga ba talaga ang nagkaroon ng malaking reaction or boto para po sa mga award na to? Sa hawak mo ang Inis Award, ang mas malaki ang boto ay si Miles Ocampo na meron pong 8.7k na reaction and counting. Sa Mapalad Award din, si Miles Ocampo ang mas may pinakamataas na reaction na 4.2k and counting. Samantalang sa Best Ending Award naman, ang mas humakot po ng reaction ay ang Holy Monday na The CEO. Sa Best Bitaw Award naman, si Miles Ocampo pa rin po ang mas may mataas na reaction, 5.8k and counting. Samantalang sa Crybaby Acting Award naman, si Ann Ferrer po ang mas humakot ng boto dito. At for Best Actor or Actress in one scene naman, si Yoon Kim merong 6.2k na reaction, and syempre si Casey Bueno na meron pong 8.7k reaction. Sa parang Normal Activity Award naman, mas humakot dito ng reaction si Ruel Carino na may 6.2k, sinunda naman ito ni Dominador Alviola Jr. sa My Forever. At sa Bureau of Costume Award naman, si Miles Ocampo pa rin mga Kadabarkads ang nagwagi dahil 6.1k na ang kanyang boto. So Hakot Award mga Kadabarkads si Miles Ocampo dahil siya po talaga ang namamayagpag sa mga botohan sa bawat category ng award. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa naging speech ni Jerome Ibardome during concert niya po ng April 9 sa SM Muntinlupa. Narinig nga natin na lubos ang kanyang pasasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Ayon nga sa kanya, wala siya sa kinatatayuan niya kung wala ang mga taga-suporta niya. So dati daw, ayaw niya daw karirin ito, hindi niya din lubos akalain na mapupush ito at nakilala siya ng ganito kabilis. Nabanggit niya din ang Itbulaga sa kanyang statement sa kanyang naging journey as Elvis Presley clone. Kaya lubos ang kanyang pasasalamat sa lahat ng naging parte sa kanyang first anniversary. At ngayon nga pong darating na May 1, meron po siyang panibagong concert na kung saan makakasama niya po dito ang kanyang mga kapatid, si Jiro and syempre si Jerome. Silang tatlo po ang magpe-perform. At dahil nga po sa first year anniversary niya ni Jerome Ibardome, bumuhos po mga Kadabarkads ang mga greetings, ang mga nakaka-touch na messages ng mga supporters po ni Jerome Ibardome. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga Kadabarkads ang tungkol dito sa ganap kay Ryan Agoncillo. So wala po siya sa Itbulaga kahapon, di ba? Yun po pala yung time na nagkaroon sila ng table reading dito po yan sa TV5. Yes mga Kadabarkads, sabi nga dito, official nang nagsimula ang production ng The Good Doctor Philippine adaptation matapos ang unang table reading ng cast na kinabibilangan ni Inigo Pascual, Jonel Salvador, Ryan Agoncillo, Gabby Vadilla, Maylin Dizon, Jelly De Velen at Thailand Menor, Angie Castrens at McCoy Dubs. Pangunahan ito sa direksyon ni Direk Cabrido. So mapapanood po ito sa TV5 at makikita nga dito na present si Ryan Agoncillo. And since birthday niya nga po kahapon, syempre hindi mawawala ang pa-surprise na pagbati at celebration kay Ryan
ng TV5. So binigyan po siya syempre ng cake. Sabi nga dito, happiest birthday Ryan. Sorpresa ang birthday boy at legit Dabarkads na si Ryan Agoncillo sa ginawang table reading para sa kanyang upcoming series. So abangan siya kasamang star-studded cast sa PH adaptation ng award-winning drama series na The Good Doctor. And also, hindi lang yan mga kadabarkads dahil nagkaroon din po ng birthday celebration sa mismong bahay ni Ryan Agoncillo. Makikita nga dito na talaga namang nagkakantahan ang pamilya po ni Mr. Ryan Agoncillo. And hopefully, present po siya sa Itbulaga nang sa ganon ay may celebrate ito sa studio ng naturang programa. Muli, happy birthday, Ryan Agoncillo. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang ganap ni SQ Chin. Dito po yan sa isang mall na kung saan nagkaroon po siya ng pagkakataon na kumanta po siya mga kadabarkads. So sa tindahan po ito ng appliances, marahil sa Avenson, mga ganyan. Sabi niya nga dito, napadaan lang naman, nahihiya pa siya niyan. Maraming salamat po sa inyong palakpakan. So, grabe mga kadabarkads. Sobrang nag-enjoy, no? Yung mga sales staff dito po sa tindahan po ng appliances sa isang mall. And na-miss din talaga ni SQ Eugene ang ganitong performance. And syempre yung palakpakan ng mga live audience. Sana nga po ay magkaroon ng pagkakataon na ibalik sila sa naturang programa. I'm sure ngayong araw present sila sa Itbulaga dahil nga po sa mga award para sa Lenten Special. Pero sana sa mga susunod, present pa rin sila, 'di ba? Kasi ang dami po talagang nakakamiss sa mga singing queens natin. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa mga nakuha po na advertisers ng producer po ng Itbulaga. Isa sa mga producer ng Itbulaga, no? Sabi nga dito, GMA at TV5 ang may malaking advertising share mula sa mga advertisers, pagpapakita ng tiwala, suporta at katatagan. Wagi ang parehong GMA at TV5 sa puso ng mga advertisers ayon sa Nielsen Ad Intel Report mula January hanggang March 2026 o Q1 ng 2026. Ad Intel Report ay sumasalamin sa laki ng budget na inilalagak ng advertiser sa mga TV channel or network. Nagpapakita rin ito kung anong network o channel ang mas pinanonood sa parehong ratings at audience share. Dahil doon siya maglalagak at susuporta ang budget ang mga advertisers. Nakuha ng GMA kasama ang GTV ang nag-uumapaw na 47.1%. Ikalawang TV5 na mayroong 29.6%. Ikatlong RVTV at ibang network o channel kasama cable na maghahati-hati na nakasungkit na 6.7%. Ikaapat ang A to Z na may 5.1% at panghuli ang All TV nakakuha ng 4.7%. Dito, maaninag ang tiwala, suporta at katatagan ng relasyon sa pagitan ng mga network o channels at mga advertisers nito. At since mataas nga po ang nakukuha ng TV5, pumapangalawa sa GMA, ang advertising share nila, syempre ang magbe-benefit dito mga kadabarkads ay yung kanilang mga programa like Itbulaga po, 'di ba, na napapanood dito sa TV5. Kaya naman congratulations sa TV5 at kay MVP at sa producer ng Itbulaga.